Magandang araw po mga Kapinoy. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit sa man dako ng mundo kayo nandun, ano? Ay, ano po ngayon, June 10, ano? Magandang panahon. 63 degrees Fahrenheit dito sa kinalalagyan namin dito sa Amerika, ano? At magandang sikat ng araw. Okay? Tama-tama, ano? Okay, so we do not need to outlaw pogos. Yan po ang sabi ng PAGCOR Chairman CEO na si Alejandro Tenco. Alright? So, we do not need to outlaw pogos. Alright? Inuulit ko po. Yan po ang sabi ng Chairman and CEO of PAGCOR na si Alejandro Tenco. Okay. So, atin pong i-discuss yan kung talagang hindi ba dapat i-outlaw ang pogo o ipagbawal ang pogo sa Pilipinas. Ay, medyo matindi ang sikat ng araw, ano? Umaga pa lang, alas 7. Okay. Alright, so, well, ang sabi niya, we do not need to outlaw pogo. All they need to do is, ang sabi, ay gawin daw po ng gobyerno na pagkagalingan o intensify o higpitan ang panghuhuli ng mga criminalities, yung mga kriminalidad na nangyayari sa mga highly secured buildings. Ano? Yan daw po ang ginagawa ng mga kriminal ngayon, ano? At hindi daw po pogo. Ang pogo daw po ay lisensyado at gumagawa ng tama. Ano, at nagbabayad daw. Yun daw po ay since last year, nagbayad daw po ng buwis. Ano, nakalikom daw ang gobyerno ng buwis na mahigit 5 bilyon piso. Okay? So, wala pong mali sa ginawa na yun. Wala pong mali sa tingin ko sa sinabi ni Mr. Tenco, ni Alejandro Tenco. Totoo na legal yan. Totoo na kailangang i-intensify ang panghuhuli sa mga kriminalidad na nagtatago sa mga highly secured establishments or areas. So mga tama po 'yan, Tama din na nagbigay ng 5 bilyong piso ang mahigit 5 bilyong piso ang mga pogo hubs sa gobyerno last year, Yan po ang mga sabi niya, tama. Pero alin ang mali? Mukhang mali, walang mali, Pero sa sinabi niya na i-intensify ang panghuhuli ng mga kriminalidad na nangyayari sa loob ng mga highly secured establishment, di ba yun po ang nalaman nga sa Banban? Highly secured, Highly secured establishment ang Banban. Actually, halos walang nakakapasok doon. Kung hindi yung mga nagtatrabaho doon. At ang PAGCOR. Tandaan po natin, ang PAGCOR may opisina doon. Sa loob ng Banban. Yung pong nakitang raid sa Porac, Pampanga. Di ba highly secured din yun? Mas malaki pala ang operasyon na yan, That is occupying 10 hectares compared sa Banban na 7.8. Yung po ay more or less 10 hectares. Sa Porac, Pampanga. Highly secured din yan. Pero dun po nahuli ang mga pinaghihinala ang mga scams na nagiging hub din po, hindi lang po pogo, kundi
Pogo scams. Hub scams. So, mga money laundering, dyan din po nakikita, mga highly secured establishment yan. At mukha nga pong lumalabas na merong katulad sa Banban na parang lumalabas na meron ng nagpo-protect ng mga local officials. At mukhang sa Porac, Pampanga meron din may lumalabas na ganyan. Kaduda-duda na. At saka yung po nangyari sa Porac, 'di ba? Kung nabalitaan niyo, nag-issue ng search warrant ang judge doon. Pero the same day, binawi din ang search warrant. Sipin nyo, binawi din ng mismong judge na gumawa ng search warrant ang kanyang inisyong search warrant. Bakit? May dahilan ng judge, pero by the mere fact na ganyan ang nangyari, na natimbrihan na po ang mga nagtatrabaho at operators ng Pogo Hub sa Porac. Kaya noong lumabas na mismo talaga ang isa pang search warrant, wala nang inabot na tao. Puro gamit na lang ng pang-torture, yung mga ginagamit sa Pogo, yung mga ginagamit sa mga scams na nangyayari doon. And again, saan ang gagaling ang perang pang-operate doon? Saan ang galing ang mga katulad ng sa Banban na hindi matrace kung saan galing ang perang pinagpatayo doon, hindi makuha at hindi makita kung saan galing yon. Katulad na lang sa Banban, 6 billion pesos na kapital na pagpapagawa ng mga buildings na yon. Saan ang galing yon? Right? So, maliwanag po diyan ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw ngayon din sa amin, na meron talagang nangyayaring money laundering dyan. So, ginagamit po yan ng mga sindikato. So, ano ang sinasabi ngayon ni Tenko? Yan. Ang mukhang hindi ginagawa ang trabaho ay ng PAGCOR, Minomonitor ba talaga nila ang mga Pogo na yan, na binigyan nila ng lisensya? Minomonitor ba talaga nila na ang mga lisensya na yan ay ginagamit sa tama at sa tama lamang? O natutulog sila at nagbubulag-bulagan dahil sa kinikita ng PAGCOR mula sa mga Pogo Hub? Right? Naandun sila mismo, may opisina sila sa building na yon, pero hindi nila nakikita ang mga torture na nangyayari. Ang mga scams na nangyayari diyan. Diba? So, ano ang meron? Ano ang meron at bakit ano nangyayari dito kay Mr. Tenko ng PAGCOR? Bakit hindi niya nakikita yan? At kailangan pang i-raid ng PAOK, Kailangan pang may makatakas na empleyado dyan na binibihag ng mga Pogo operators na yan. Para malaman lang ng PAGCOR. Para lang malaman ng PAOK at ma-raid. Itong PAGCOR na silang naandun mismo sa loob ng hub, hindi nila nakikita. Ganyan ba talaga katindi ang lakas ng pera para lang hindi mo makita ang mga nangyayari sa kapaligiran mo? So, sa multinational village, yan din, diba? Isang highly secured area, pero nangyayari pa rin ang yung mga scams na yan, mga sindikato.
They are doing it. The syndicates are doing their crimes, their operations under the banner of the Pogo, under the license of the Pogo, or under the operations of the Pogo. So, mukhang mali at ako'y naniniwalang mali ang sinasabi ni Tenko, no? Sinabi lang niya na hindi dapat ipagbawal ang Pogo, no? Dahil alam nila na kumikita ng malaki ang Pagcor at maaaring siya ay nakikinabang diyan, di natin alam. Opinion ko lang yan, ano? At totoo naman, nakikinabang siya. Siya ang CEO no? Nakikinabang siya. Pero mukhang kung yung mga lisensya na yan na ini-issue ng Pagcor sa Pogo ay ginagamit din sa under niyan ay ginagamit na rin ang mga sindikato, aba ay dapat talagang kung hindi rin lang kayang i-regulate o pabantayan ng Pagcor, kailangan ng talagang ipatigil ang Pogo. At totoo lang, kailangan na pong ipatigil ang Pogo. Ano pang hinihintay ng ating presidente, ng Presidente Marcos? Ano pa ba ang hinihintay mo? Kailangan mo na ipatigil yan. Pwede naman yan. Okay? So, hanggang sa muli. Magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye.